Mamaya. Lobat na yata to. Mamaya, papaakitin ko si Jello, si Isra, si Sir John, tsaka si Sir Eson. Sasayaw kaming hawak ko ang beat. Nakita niyo yung My Day nila? Pumunta pa ng Marilake, sasayaw lang naman ang hawak mo ang beat eh. Teka lang, ang lobat na eh. Check. Ayan, ito. Okay. Basa, Kurt. Basa yung mic. Kadiri. Joke lang. Okay, last Sunday na po ng March. Ang haba ng March, no? 5 Sunday. Tapos, nabitin pa yung sweldo, yung mga month-end sumisweldo, nabitin pa, hindi pa umabot ng weekend sa ano pa. Ngayon po, ang sineselebrate natin ay yung start ng Holy Week, yung ating Palm Sunday. Sa Filipino context, ang term natin, palaspas. Diba? Mamaya pag-uusapan natin yan, pero pag-uusapan din natin yung Book of Daniel. Tatapusin natin yung Book of Daniel kasi nandun yung series natin. Anyway, before we start, sino po ang bakasyon na? Sino ang bakasyon na? Taas naman ang kamay ng mga bakasyon na. Parang hindi kayo masaya. Bakit hindi kayo masaya na bakasyon na? Si Peter masaya. Bakit? Ano na naman yan. Yung iba hindi masaya kasi walang baon. 'Di ba? Yung iba naman, mas hindi masaya kasi hindi na sila magkikita. 'Di ba? Ang sumulong yata nag-grad ball. Tama? Nag-grad ball kayo, 'di ba? Kumusta? Nagkaaminan na ba? 'Di ba minsan sa grad ball, nagkakaaminan, 'di ba? Sino ang grade 12 gagraduate or graduate? Ayun, palakpakan naman natin ang mga graduate at nagtapos ng magka-college na kayo. So, hindi ko alam kung alam mo yun, ang saya mo kasi graduate ka ng grade 12, pero in a way, medyo may konting worries ka kasi nag-aasikaso ka ng college, di ba? Sino rito yung nag-aasikaso ng college nila ngayon? College application nila, naghihintay ng entrance exam. Ayan, may mga magta-transfer yung iba. Okay, yung mga college dyan, sinong ayaw na? Hirap, nakapagod. Di ba? Fourth year ka na, mag-shift ka pa, yung mga ganun. So madami tayong inaasikaso ngayon. Hindi ko alam kung gaano kayo ka-affected, pero kung napapanood nyo yung balita, yung mga nangyayaring gera sa Middle East, sa US, sa Israel, medyo affected din yung economy natin. Kung kayo ay nagpapagasolina ng motor, nagpapadiesel ng sasakyan, medyo ramdam nyo na. Tapos siyempre magmamahal ang mga bilihin. Hindi naman daw mawawalan ng supply ng krudo, pero mas magmamahal lang talaga. Yun ang ano. So alam niyo, ang dami nangyayari sa mundo. Tignan mo muna yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, okay ka pa ba? Okay ka pa ba? Ayan. O, walang iiyak. Walang iiyak. Pray muna tayo. Let's pray. Lord, we pray na yung word mo lang ang marinig, yung salita mo lang ang maintindihan. Hindi ako, hindi kami, hindi ang GenCon, ikaw lang, Panginoon, ang makita sa hapon na to. In Jesus' name, Amen. Ang title ng series natin, Unconsumed. This is our last installment of it. Basically, pag sinabi mong consumed ka ng isang bagay, occupied ka ng bagay na yon. Sinasakop ka nun, controlled ka nun. Yun yung nasa isip mo, yun yung nasa puso mo, yun yung kumukonsumo ng oras mo. When you are consumed of something, it takes hold and it takes control of you. Tama? Pag consumed ka ng trabaho, ito pala yung mga nagtatrabaho. Pag consume ka ng trabaho, sabihin, wala kang ibang buhay at mundo kundi yung trabaho mo lang. Tama? Pagka-consume ka ng jowa mo o ng love life mo, wala kang ibang nakikita, wala kang tropa, wala kang ibang gustong kasama, yung jowa mo lang. Amen? Oh. Wow, good. Pag-consume ka ng pag-aaral, yan, maraming ganyang Gen Corner ngayon. Consume ng pag-aaral. Sinong ganun ngayon? Yung alam mo yun, gusto ko lang mag-aral. Talaga wala akong ibang gustong gawin. Gusto ko lang mag-aral. Amen? Gusto ko lang mag-aral. Yun lang yung umuubos ng oras mo. Talaga yung excited kang umuwi from school kasi pag uwi mo, mag-aaral ka. Wow. Tama, Peter? Amen. Di ba? Talagang yun lang yung gusto mong gawin. So,
pwede siyang maging positive, di ba? Being consumed of something is something na positive. Pwedeng maging positive. If you are consumed by the things that are of God, consumed ka na, gusto mong mag-ministry, gusto mong mag-serve sa Lord, gusto mong magbasa ng Bible, ang gandang bagay nun. When we say that we are consumed, yun yung kumokontrol, sumasakop, at yun yung nasa isip at nasa puso natin. So our goal is to be unconsumed by the things na hindi nakakatulong sa atin. Yung mga bagay na sa mundo lang, yung mga bagay na temporary, at higit sa lahat, yung mga bagay na nakakasira lang sa atin. Ang goal natin to be unconsumed by those things. Yun basically yung pinag-uusapan natin buong buwan. Ano ba yung mga kumukonsume sa atin? Sa mga kabataan, katulad ninyo, ang mga kumukonsume sa inyo, number one, if you're an adolescent, we're always talking about this, peers. Peers, tropa, peers. Tingnan mo nga yung katabi mo kung tropa mo yan. Yan ang kumukonsume sa'yo, kung anumang klaseng kaibigan yan. Kung sino yung mga lagi mong kasama, yung mga lagi mong katambayan, di ba? Asan si ano? Mark, patapat naman sa akin ng electric pan, ang init. Iba eh. Nakita ko pagbukas ko ng Facebook, nakita ko si Jello, si Isra, si Sir John, si Eson. Sabi ko si Isra, hindi ko ito makikitang sumasayaw eh. Alam mo yun, ano to eh. Alam mo yung supladong pogi lang yung datingan, ganun eh. Nakita ko pambihira talaga, sasayaw to, sumayaw nga. Sumayaw nga. Alam mo yun, na-impluensyahan na. Masamang impluensya talaga itong mga kasama niya. Alam mo yun, napasayaw na ng hawak mo ang beat. O ikaw yung nang-impluensya, ikaw nag-iya. Niyaya ka lang. Niyaya ka lang, Isra. Niyaya ka lang. Sample, mamaya. Magsasample kami, may hawak kaming palaspas. Sasayaw kami. Hindi. Yung peers mo, yung tropa mo, kung ano yung ginagawa nila, nakoconsume ka nun. Okay? So kung anong klaseng mga tao yung sinasamahan mo, yun yung mangyayari sa'yo. Ano pa? Peers, nakoconsume ka rin ng iyong mga tinatawag nating fears. Wow, wordplay. Peers, fears, wordplay. Ano yung mga takot mo? Yung mga takot na, di ba ang dami nating ino-overthink sa future? Kung young adult ka ngayon or adult ka ngayon, nagtatrabaho ka, breadwinner ka, you're worrying about finances, sa dami ng nakikita mo sa balita na posibleng mangyari sa mundo natin, sigurado nakakatakot yun. Meron kang konting, alam mo yun, or malala na takot sa future. May trabaho pa ba ako bukas? Di ba? Kung nasa tech industry ka, sabi mo, lalamunin na ng AI yung industry namin, mawawala na kami ng trabaho. Ang dami nating iniisip, we are consumed by our fears. Ang dami mong takot, ang dami mong ino-overthink. Kung meron kang mga insecurities, kung meron kang mga tingin mo hindi ko kaya to, or ganito kasi yung background ko, hindi ako yan, hindi ako magaling dyan, mga insecurities and fears mo yun, nakukonsume ka rin nun. Kaya minsan ang daming mga tao hindi makausad sa buhay kahit wala naman talaga silang problema, kasi sa isip nila, ang daming overwhelming na nangyayari. Naiintindihan niyo ko? Pag tinignan mo yung reality nila, wala naman talaga silang problema. Pero ang dami kasing nangyayari dito, consumed ng negativity yung iniisip nila. Parang sa Book of Daniel, di ba, si Shadrach, Meshach, at Abednego, tinapon sa apoy, tapos hindi nasunog. Minsan ang nangyayari sa ating mga Kristiyano, hindi ka pa tinatapon sa apoy, sunog ka na. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Hindi ka pa tinatapon sa apoy, sunog ka na kasi takot na takot ka lagi. Hindi pa natutuloy yung outing, mamukha ka na nag-swimming, di ba? Alam mo yun? Consumed ka kasi. Wala naman akong pinapatamaan. Kayo yun ang huhusga. Kayo nagtuturo dyan. Alam mo yun, yung fears mo, minsan consumed ka ng pride. Ano mo yun, taas ng tingin mo sa sarili mo, marami ka nang naabot sa buhay, matalino ka, mayaman ka, feeling mo ang galing-galing mo. Feeling mo sa leadership sa ministry, napakagaling mong leader, consumed ka nun. So yun yung pinag-usapan natin buong buwan. Ngayon, tatalon tayo from finishing the book of Daniel to talking about Jesus and the triumphant entry. Yung book of Daniel, yun yung story ng yung tatlong magkakaibigan, yung mga kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego, tinapon sa apoy,
Hindi sila nasunog. So yung king ng Babylonian Empire, nag-worship kay Yahweh. Doon sa God na wino-worship din nila. Tapos, anong nangyari? Fast forward, nagkaroon ng ibang king, si Daniel naman. Si Daniel, dinaya siya, pinulitika siya, maraming bitter sa kanya. Basically, pinatapon siya sa lion's den. Tapos, naging, hindi siya kinain ng lion. Naalala ko tuloy yung nag-viral ngayon na yung ibig sabihin pala nung kanta sa Lion King. Tapos, hindi naman pala totoo. Anyway, tinapon siya sa lion's den, mamaya, sasampulan natin. Tinapon siya sa lion's den, tapos hindi siya kinain ng lion. Tapos yung king ng Babylonian Empire at that time, nag-worship din kay God. Tapos yun na yung medyo last part ng Book of Daniel. Ngayon, pag binasa nyo yung mula chapter 7 hanggang ending ng Book of Daniel, ang tinutukoy, ang pinag-uusapan na doon ay panaginip na ni Daniel. So the rest of the Book of Daniel, it talks about Daniel's dream. So basically si Daniel ay, ganito yung summary ng panaginip ni Daniel. Meron daw 4 na beast, 4 na halimaw. Okay? 4 na halimaw. Nakakatakot, malakas na halimaw. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Wala akong sinasabi May 4 na halimaw daw na magiging sobrang lakas at lalamunin at tatalunin nila yung isa't isa. Tapos eventually, ito yung 4 na halimaw na to, magiging maghahari sila sa mundo. Tapos eventually, merong darating daw na hari. Pagdating nung hari, tatalunin niya lahat ng halimaw na yon at ililigtas niya yung mga tao. Yun yung summary ng panaginip ni Daniel. Okay? May 4 na halimaw, may 4 na beast, tapos may darating na hari, siya yung parang superhero, tagapagligtas, tatalunin niya lahat ng halimaw na yon at ililigtas niya yung mga tao. Ganon kasimple yung panaginip ni Daniel. Ngayon, etong panaginip na to, alam to ng mga Hudyo. And since itong mga Hudyo na to, alipin sila immigrant sila, sinakop sila They are waiting for that king. Okay? Naranasan nyo na maghintay sa isang bagay na sobrang importante at makakatulong sa buhay nyo? Halimbawa, sino rito ang naranasan ng maghintay ng resulta sa exam? Kasi pag hindi ka pumasa, tapos yung next months and years ng buhay mo, hindi mo alam gagawin mo. Sino na-experience ng maghintay ng result ng exam? Sino rito ang na-experience na yung result ng exam na hinihintay mo, bagsak ka? Ang sakit, di ba? Ang sakit. Ang sakit. Sino rito nakaranasan na maghintay ng result ng interview sa trabaho? Ayaw umamin. Sino ang nakaranas na ng rejection sa job interview? Hinintay mo. You have a very impressive resume. Tatawagan ka na lang namin. Di ba? Pero umasa ka pa rin. Sino rito yung naranasan na maghintay sa isang tao na pinangakuan ka? Yung sabi sa'yo, let's just wait for the right time. And pag pwede na, sana, pwede pa. Tapos, nagmahal siya ng iba. Di ba? Ang point lang, o kaya yung iba yung tatrabaho dyan, naranasan nyo na maghintay ng promotion, tapos inaano ka na, parang kinukondisyon ka na ng boss mo na ikaw yung mapopromote. Ipopromote ka, ha? O sige, ikaw na yung next. O aalis na si ganito, ikaw na yung next. Tapos, nung nabakante yung posisyon na yun, hindi ikaw yung pinromote. Ang sakit, di ba? So ngayon, itong panaginip ni Daniel, sabi ni Daniel sa panaginip niya, may 4 na beast na maghahari sa mundo pero may darating na hari at yung hari na yon ililigtas tayo. So anong gagawin ng mga Israelites, ng mga Hudyo? Hinihintay nila yung pagdating ng hari. Simula dun sa time ni Daniel, ang sumakop sa kanila ay Babylonian Empire. Yung Babylonian Empire, sinakop siya ng, ano sunod na sumakop sa Babylonian Empire? Persian Empire. After ng Persian Empire, yung Persian Empire, sila yung modern day Iran, yung kalaban ng US ngayon. So ang mga ancestors ng Iran is mga Persians. Kaya hindi sila mga Arabo, mga Persian sila. Ngayon, Babylonian Empire, time ni Daniel. Buhay pa si Daniel, yung Babylonian Empire, tinalo ng Persian Empire. Yun daw yung second na halimaw, according sa interpretation lang naman nila. Tapos, yung Persian Empire, sinakop yan ni Alexander the Great.
Greek Empire. Okay? So yung Greek Empire, arguably, Alexander the Great is the greatest conqueror in the history of humanity. Arguably, debatable. Or si Genghis Khan daw. Anyway, sinakop yung Babylonian Empire, Persian Empire, tapos Greek Empire, Alexander the Great, tapos dumating na yung Roman Empire. Ilang empire na yon? 4. Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, Roman Empire. 4 na, di ba? Ngayon, kung ako ay isang Hudyo, alam ko yung panaginip ni Daniel, ini-interpret ko, 4 na empire na yung dumarating. 4 na halimaw na yung dumarating. Ano na next? Darating na yung hari. Eto malapit ngayon, pinanganak na si Jesus. So kung ikaw ay isang Hudyo, ang taga-ilang daang taon mo nang hinihintay yung hari na ipinangako sa iyo ng mga propeta dati, nung parating na si Jesus, ang expectation mo, eto na yung hari na sinasabi ng mga prophet na darating. Kaya nung 33 years old si Jesus, papunta siya ng Jerusalem, kasi every time na merong Passover Festival, na-discuss na natin yung Passover Festival, parang Pasko ng mga Hudyo yan. Yan ang pinaka-importanting holiday sa buong taon nila. Passover Festival, nagse-celebrate sila, pumupunta sila sa Jerusalem. Lahat ng mga Hudyo, they will go to Jerusalem, they will worship God there. Importante sa kanila yung Passover Festival. Ganito nangyari. Papunta sila sa Jerusalem, yung mga tao sa Jerusalem, they are expecting, after 4 beasts, there will come a king who will save and redeem all of us. Si Jesus na yon. Kaya nung papunta si Jesus sa Jerusalem, excited silang lahat. Sinalubong nila. Anong sabi nila kay Jesus? Hosanna, Hosanna in the highest. Ang ibig sabihin po ng Hosanna, yung Hebrew translation ng Hosanna is Yosha na. Ang ibig sabihin ng Yosha, save us. Please. Yun yung ibig sabihin nun, or save us now. Yung na, yung syllable na, it means urgency. Ngayon na, please, ngayon na. Yung Yosha, save us. So ngayon, ibig sabihin talaga ng Hosanna na sinisigaw nila, iligtas mo kami. So nung si Jesus pumunta sa Jerusalem, nung 33 years old na siya, to celebrate the Passover, everyone is waiting, tapos meron silang palaspas, iligtas mo kami, iligtas mo kami, iligtas mo kami. Yun yung sinisigaw nila. Naiintindihan po natin ang ibig sabihin ng palaspas. Ngayon, bakit palm leaves? Palm leaves is a symbol of victory, symbol of peace. Tuwing meron silang napapanalo ng mga laban, kumukuha sila ng palm leaves, winawas-iwas nila yon. Hawak mo ang bit. Ganon-ganon sila. Paano ba? Yan sinasabi ko sa'yo, Dylan eh. Zinuzum mo na naman sa akin, di ba? Yan tayo. So ngayon, na-distract ako. Hawak mo ang bit. Kaya yung triumphant entry ni Jesus, yung mga sumalubong sa kanya na Hudyo, ang ine-expect nila, eto na yung magliligtas sa amin. Eto na sila. Eto na yung hari. Ngayon, ito yung expectation kasi nila. Etong hari na darating, sino ang sumakop sa kanila nung time na yon? Roman Empire, di ba? Babylonian, Persian, Greek, then Roman. Ang expectation nila si Jesus, tatalunin niya nga yung Roman Empire, tapos ibabangon niya yung Israel into one superpower nation like what they were before, tapos sila na ulit yung magiging hari ng buong Judea. Hindi na Roman Empire, yung mga Jewish na. Yung buong Israel na. Yun ang expectation nila kay Jesus. Kaya dumating si Jesus, talagang ligtas mo kami, ayan na yung tagapagligtas namin. Ang sarap lang sa feeling nung gano'n kasi ang tagal mong hinintay eh. Naranasan niyo yung gano'n, yung ang tagal niyong hinintay tapos dumating. Yung tipong wala ka ng pera, tapos hinihintay mo yung bonus, tapos dumating yung bonus. Pagtingin mo sa ATM mo, pagtingin mo sa bank account mo, pumasok na yung sweldo mo. Alam mo yun, Hosanna, di ba? Hosanna. Nagigets niyo yung feeling? Nag-board exam ka, paglabas ng result ng board exam, nandun yung pangalan mo. Di ba? Ay, intindihan natin? Nag-entrance exam ka sa isang university. Wala kang ibang in-applyan, yung university lang na yun. Ang next option mo, pag hindi ako natanggap sa university na to, magtatrabaho ka sa fast food. Yun lang ang option mo sa buhay. Dalawa lang ang future mo. Magtrabaho ka sa fast food or mag-aral ka sa university na yun. Hinihintay mo ngayon yung result. Pagdating ng result, nandun yung pangalan mo.
Hosanna. Sobrang big deal sa kanila nitong time na to. Sobrang big deal sa kanila nung pagdating ni Jesus. So yun yung nangyari, transitioning from Book of Daniel to the triumphant entry. Naintindihan natin? Ngayon, balik tayo sa unconsumed. Papaano po ba tayo magiging unconsumed na Kristiyano? Unconsumed faith, pag-usapan natin yung triumphant entry. Medyo may delay tayo dun Paano maging unconsumed Christian? Number 1, papasukin mo palagi si Jesus sa buhay mo. Papasukin mo palagi si Jesus sa buhay mo. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang nasa buhay niya si Jesus? Hindi. Sabi dito sa verse na to, Luke chapter 19 verses 37 to 38, we will be discussing parts of the Bible kung nasaan yung triumphant entry. When he came near to the place where the road goes down, the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who come in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Sa translation ng Gospel ni Matthew, doon niya binanggit, they shouted, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Doon niya binanggit yun. Tapos dito sa translation ni Luke, ayun yung sinabi nila, they shouted, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. Note na ang tawag nila kay Jesus ay King. Kasi nga, iniisip nila, si Jesus yung hari na tatalo doon sa 4 na halimaw at ire-redeem at ililigtas sila. Yun yung expectation nila. Kaya grabe nila i-welcome si Jesus. Naranasan nyo nang ma-disappoint ng isang tao? Minsan sa buhay nyo. Naranasan nyo nang mapangakuan kayo or mag-expect, tapos yung expectation nyo sa tao na yon hindi na-meet? Na-experience nyo na yon? Yung may expectation ka na, nag-iisip ako ng example na hindi naman romantic O sige, medyo seryosong illustration. Nung bata ako, yung aking tatay, tuwing aalis siya ng bahay, ang lagi niya sasabihin sa akin, babalik ako bukas. Babalik ako bukas. Nakwento ko naman na to before, pero bilang bata, kinabukasan, maghihintay ka. Alam mo yun, mga 5 years old, 6 years old, mga ganun ang edad ko. Kinabukasan, maghihintay ka. Pag yung tatay mo na sinabi sa'yo, darating ako bukas, naghihintay ka kinabukasan, pag hindi yun dumating, ano mangyayari sa'yo bilang bata? Feeling mo, inabandon ka na. Ganun yun, feeling mo, inabandon ka niya. Ang hirap na merong hindi na-meet na expectation sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Naranasan nyo na mautangan? Naranasan nyo na mautangan? Yung, Sir John, naki-online lang ako. May Gcash ka ba dyan? Pa-Gcash naman ng 500. Diba? Ganun yung ano. Tapos babayaran ko rin sa katapusan. So ano expect mo? Pagdating ng katapusan, magbabayad. Eto malupit. Kung inutangan ka, tapos yung pinautang mo, kailangan na kailangan mo din. Mag-i-expect ka ng payment, di ba? Tapos pagdating ng katapusan, hindi nagbayad. Ano mangyayari? Unmet expectation. Nakakayamot, nakakalungkot. Itong mga Hudyo na nag-welcome kay Jesus, they are expecting Jesus to be a king who will fight the Roman Empire. Pero hindi po yun ang ginawa ni Jesus. Instead, Jesus was arrested, si Jesus ay binuli, binugbog, at si Jesus po ay pinako sa cross. Ano nangyari sa kanila? Na-disappoint sila kay Jesus. Ang tindi, no? Ikaw pa yung nadi-disappoint kay Jesus. Naranasan nyo na yun, di ba? Yung ma-disappoint kayo sa tao. Na-experience nyo na yun? O kayo, na-experience nyo na ba yung sinabihan kayo na I'm disappointed with you? Meron ako isang professor dati nung nag-aaral ako ng Conservatory of Music sa Manila. Nung first year college kasi ako doon, isa ako sa parang prodigy nila sa classical guitar. Tuntua sila sa akin kasi first year pa lang daw ako, yung mga tinutugtog kong classical pieces, pang magagaling na. Yabang ko ngayon. Working student ako nun. Hindi ako nagpa-practice. Kasi yung classical music, kailangan yun hyper-focus ka talaga eh. Working student ako. So ngayon, sinign up nila ako sa isang concert sa Paco Park, Manila.
Hindi ko pa yata nakwento to kasi nahihiya ako dito eh. Sinign up nila ako sa isang concert sa Paco Park, Manila. Kung napunta kayo sa Paco Park, Manila, isa yung lugar sa Manila na libingan yun ng mga sinaunang sundalo. As in, madami kang makikita dun yung mga date nung sa lapida nila talagang sobrang unang panahon pa. So yung Paco Park, isa siyang parang heritage area sa Manila. Nagkakaroon ng mga cultural concert doon. So ngayon, yung College of Music ng school namin, kami naka-assign nag-conduct ng cultural concert. So may mga officials from the government of Manila, etc. etc. So nandun sila, sinign up nila ako ngayon para sumama ako doon sa isa sa mga magko-concert. Solo concert ng classical guitar. Nagkalat ako. Kasi hindi ako nakapag-practice ng maayos. Hiyang-hiya ako noon. Isipin mo, ang dami talagang tao, pati mga government officials nandun. Tugtog akong ganyan. Buti nga walang video eh. Pahiya talaga ako kasi sobrang mali-mali yung tugtog ko. Tapos, after nun, sabi sa akin ng professor ko, you are unreliable. You are a disappointment. Ang sakit. Sakit, feeling ko may expectation sila sa akin na dapat ko namang ibigay, pero hindi na-meet. Kaya ko sinasabi to kasi gusto ko lang din in a way maintindihan natin bakit yung mga tao mula sa pag-welcome kay Jesus, after several days, ang sinisigaw na nila, ipako mo yan sa krus. Ayoko dyan. Tama? Sabi nila, Jesus, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Iligtas mo kami. Ikaw yung hari namin. Tapos, after few days, ipako mo yan sa krus. Mas pipiliin namin palayain mo yung kriminal kesa yan. Palayain mo si Barabas kesa yan. Ayaw namin dyan, ipako mo yan sa krus. Kaya ganun sila galit na galit kay Jesus. Kasi hindi na-meet ni Jesus yung expectation nila. Alam mo, sa totoo lang, ganun din tayo minsan kay Jesus eh. Meron kang gustong ipagawa kay Jesus na pag hindi ginawa ni Jesus yun, ayaw mo na. Disappointed ka na. Ayaw mo na maging Christian. Ayaw mo na mag-worship. Tamad ka na mag-cell group, magbasa ng Bible. Kasi yung mga bagay na pinagpipray mo, yung mga bagay na gusto mong gawin ng Panginoon sa'yo, hindi niya ginawa. Ikaw yung nasusunod. Minsan ganun tayo mag-pray eh. Lord, naki-online lang ako, pa-Gcash naman, 500 lang. Di ba? Bayaran ko sa katapusan. Pag hindi binigay ni Jesus, bahala ka dyan. Ayoko na mag-praise and worship. Ayoko na mag-gencon. Hindi mo binigay yung pinag-pray ko eh. Minsan ganung ugali natin kay Lord. Ay, intindihan po natin. Lord, ba't di mo binigay yung promotion na hinihingi ko? Lord, ba't hindi mo binigay yung pinag-pray ko na financial blessing? Lord, bakit hindi naging kami? Ay, yung minsan, yung mga CG leader dyan, di ba? Pag CG leader ka, yung nag-prepare ka doon sa CG meeting nyo, pinag-pray mo yung material, pinaghandaan mo talaga, excited ka, talagang napuyat ka, pag-prepare, pinag-pray mo, tapos walang dumating sa CG mo. Nasa mo na yun? O kayo yung nararanasan nyo, kayo yung hindi dumadating? Ayoko na mag-lead ng CG. Minsan ganun tayo sa relationship natin kay Lord. Ikaw yung nagde-demand kay Lord kung papaano siya kikilos sa buhay mo. Tapos pag hindi yun yung nangyari, ayaw mo na. Mula sa pagiging ganyan-ganyan mo, ang sinisigaw mo na, ipako nyo yan sa krus. Ganun ang ugali natin minsan kay Lord eh. Isipin mo, no? Jesus gave them something more than what they are expecting. But still they rejected Him. Pag si Jesus hindi niya binigay sa iyo yung pinagpipray mo, ibig sabihin mas maganda yung ibibigay niya. Ibig sabihin mas higit doon yung ibibigay niya. Pero madalas, ayaw natin. Ayaw natin. Sino yung mga single dito? Alam mo kung ba't single ka ngayon? Pangit, hindi, joke lang. Alam mo ba't single ka ngayon? Pangit ka, hindi. Single ka ngayon kasi may pine-prepare pa si Lord sa'yo at pine-prepare ka pa din ni Lord. Tama, Makoy? Kaya ka single ngayon kasi, Lord, gusto ko na magka-love life.
Yung mga kaibigan ko, tumatambay kami. Kunyari si Makoy, tumatambay yung tulit. Pambira, si Johan, may kasamang jowa, si Trisha. Tapos may nakita ko nag-My Day noong nakaraan. Let's make it official. Nakita niyo yun? Jen Conner to ah. Zinom ko pa eh. Siniscreenshot ko, zinom ko pa eh. Let's make it official. Kaya makita mo, nasa Marilaki, nag-8-8 dun bigla eh. Tuwan-tuwa eh. Kung di nyo nakita, sorry sa mga inside joke, pero may young people tayo, ganun. Sila na daw, let's make it official. Tapos, first boyfriend yata ni ate girl, ito si kuya mo. Yun ang pagkakaalam ko, first boyfriend niya. Kaya kung sino man kayo na naging official na, andyan na yan eh. Parang ayaw eh. Andyan na yan eh. Kukulit niya, hindi. We would have preferred na nag-boyfriend o nag-girlfriend kayo after college. We would have preferred. Pero dahil nandyan na kayo na ang prayer namin, and I want to make you guys to make this your commitment. Kung sino yung girlfriend o boyfriend mo ngayon, you will keep that relationship pure. You will keep Jesus the center of that relationship. And the goal of that relationship is marriage. Okay? So yung mga magjowa dito sa GenCon ngayon, the goal of your relationship is marriage. Kung hindi mo nakikitang pakakasalan mo yan balang araw, tigil-tigilan mo na yung pagjojowa mo ngayon. Keep it pure. Keep Jesus the center of that relationship. Ngayon, kung naman daratingin tayo na makakasira sa'yo yung relasyon na yan, tigil mo na yan. Okay? Pako mo sa krus. Okay? Amen? Ngayon, kung single ka, hindi pa time. Hindi pa time, okay? Ba't pa tayo napunta dun? Minsan, nadidisappoint tayo pag yung prayer natin hindi sinasagot ni Lord. Paano tayo magiging unconsumed? Si Jesus, papasukin mo sa buhay mo kahit ano yung ginagawa ni Jesus na minsan hindi mo naiintindihan. Yung mga magka-college dito, saan nga ulit yung mga magka-college? Okay. Sino yung mga first year college ngayon? Yung magse-second year next school year. Okay? Okay. Alam nyo, kaming mga leader nyo sa GenCon, yung mga magka-college na medyo minsan natatakot kami. Kasi pag nag-college na kayo, compare sa high school, it's a totally different life. It's a totally different life. Wala nang pakialam sa'yo yung mga prop mo. Pag sa college ka, pag ayaw mo mag-aral, wala naman silang pakialam sa'yo eh. Walang katulad ni Sir John tsaka ni Sir Jason na teacher doon na, uy, kumusta ka na anak? Di ba sa sumulong, anak nga tawag sa inyo nila Sir John? Anak? Kumusta ka na anak? Sa college, anong anak-anak? Walang pakialam sa'yo. It's a totally different world. Natatakot kami kasi pag na-experience nyo na yung ang hirap, ang layo ng biyahe, busy, Sunday, ang dami mo kailangan gawin. Natatakot kami na baka mawala kayo sa Lord. Kasi ang daming ganun eh. Ang daming nagka-college nawawala. Kaya huwag na kayong mag-college. Sino yung magagraduate ng college? Meron tayong konting gagraduate ng college. Si Lance. Hindi ka pa sure. Nag-graduate. Si Angge, gagraduate ng college, diba? Minsan yung mga graduating ng college, natatakot din kami kasi pag nagtrabaho na to, pag naranasan na niya nagbabudget siya ng pera, pag naranasan na niya yung may mga totoong real life responsibilities na siya, tsaka yung mga responsibility niya, hindi na yung sarili lang niya, baka mamaya mawala sa Lord. Kaya wag na kayo magtrabaho. Pagtapos yun ng college, tumambay lang tayo. Amen? Tambay lang. Si Lord, the God will provide. Tambay ka lang. Basta ako, worship lang ako sa Lord. Takot kami yung tatrabaho to. Tapos, yung matatanggap mo pang trabaho, pang gabi, may pasok ng linggo, wala na to, magbabackslide na to. Alam mo yun, minsan natatakot ka eh. Tapos yung mga, sino may mga plano na magpakasal dyan? Pag nagpakasal na, tapos nagkaanak na, naku, mahihirapan na to, baka, huwag na kayo magpakasal. Joke lang. Alam mo yung kung pwede lang ganun yung lahat tayo, parang bata lang tayo lahat. Wala tayo ibang ginagawa sa kaso kailangan natin, calling ni Lord sa atin purpose ni Lord sa atin Pero minsan may ganun
Ang pinopoint out ko lang is this. Yung mga magka-college, makinig kayo sa akin ha. Sa isang point, kung ano man point ng college life ninyo, magkakaroon kayo ng situation na mako-consume kayo ng studies ninyo to the point na ayaw nyo na magsimba, to the point na pagod na kayo, to the point na tinatamad na kayo mag-GenCon. Darating kayo dyan. Promise. Promise. Okay? Yung mga high school students dyan, darating kayo sa point na parang ayaw nyo na, tatama rin din kayo. Or pagka nagka-love life kayo, madidistract kayo. Yung mga nagtatrabaho dyan, darating kayo sa point na mag-struggle kayo sa tithes, mag-struggle kayo mag-budget ng pera. Yung mga magpapamilya. Lahat ng season ng buhay natin, merong mga bagay na pwedeng mag-consume sa atin para hindi na natin papasukin si Jesus sa buhay natin. Naiintindihan niyo ako? Yun yung pino-point out ko. Pag dumating ka sa mga ganong point ng buhay mo, please, huwag mong sasabihin kay Jesus na ayoko na sa'yo kasi hindi ko na nakukuha sa'yo yung gusto ko. Huwag mo yung gagawin sa relationship mo kay Lord. Amen? Your responsibilities are gonna be harder every season. Hindi kami nananakot. Pero by God's grace, may mga kuya and ate kayo na nandito. Last Saturday, nagkaroon tayo ng career guidance sa Fortress tsaka Pathfinder. Sobrang blessed ako kasi ang daming mga Pathfinder, yung mga young professionals natin, alam mo yun, kilala mo sila lahat. Parang dati bata lang tong mga to eh. Parang dati kami nila Sir John, wala kaming ginagawa sa buhay, kundi, alam mo yun, sasayaw-sayaw lang si Sir John, ang payat-payat pa niya noon, mukha lang siyang, alam mo yun, mukha siyang hindi nakakakain ng maayos, tapos sasayaw. Ngayon, pambihira, mini-mentor na niya yung mga teacher, tsaka mga gustong mag-teacher. Di ba? Ang daming tanong ng mga eduk ang course eh. Yung, dati kami nila Edison, mga wala lang kami, mga gusgusing Gen Conner lang kami, ngayon, nagme-mentor na. By God's grace, hindi nawala tong mga to. They are still serving the Lord despite these responsibilities that they have. You even see parents here. Alam mo, nakikita yung si CL, hindi niya masyadong pinapansin si CL, hindi niya na siya masyadong kilala eh. Tsaka mahihain siya, kaya nga ngayon awkward na siya kasi bigla ko siyang pinansin. Si CL, classmate ko yan sa URS dati. Maniwala kayo sa hindi. Classmate ko yan sa URS. Classmate tayo, di ba? Isang sem lang, lumipat kasi ako. Ba't ba ako lumipat? Binuli ako ni CL. Napilitan ako lumipat ng school. Classmate yun, first year kami sa URS, nagka-campus ministry kami. Doon ka ba naging Christian sa cell group natin na yun? O, di ba? May nagagawa din ako maganda. So, may naitulong din naman ako sa buhay. So, nag-cell group kami, campus ministry namin, first year college, first sem. So, si CL, hindi pa siya Christian noon, na-sharean siya ng word. Tapos, ayun, nandito sila ngayon. Mag-asawa, kasama niya yung dalawa niyang anak. They are serving the Lord. They are worshiping the Lord. Di ba? By God's grace. Pero ang daming pinagdaanan. Young people, marami kayong pagdadaanan. Hindi ako nananakot ha. Marami kayong pagdadaanan. Actually, ngayon pa lang, ang dami nyo ng pinagdaanan eh. Sino yung mga grade 12, nakatapos ng grade 12? Ang hirap ng research nyo, di ba? Ang hirap, di ba? Pinaghirapan nyo yan eh. By God's grace lahat ha. Pero ang dami nyo pinagdaanan. Kaya nung nag-grad ball yung sumulong, paldong-paldo yung mga itsura nila. Talagang deserve ko to. Ang hirap ng research namin eh. By God's grace, kapag mahirap na, papasukin mo si Lord sa buhay mo. Pag feeling mo yung prayer mo, hindi na nasasagot sa paraang gusto mo, huwag mong papalabasin si Jesus. I-welcome mo pa rin siya. Pangalawa, pag winelcome mo si Jesus sa buhay mo, ganito rin. Lagi mong i-deny yung sarili mo. Kasi pag pinapasok mo na si Lord, dalawa na kayo doon. Si Lord, tsaka ikaw. Ngayon, para mas maging maayos at hindi ka ma-consume ng sarili mo at ng mga challenges sa mundo, pag pinapasok mo si Jesus, palabasin mo yung sarili mo. Okay? Tignan mo yung sarili mo ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, labas. Umalis ka dyan. Ilang kayo dyan, di ba? Ilang kayo dyan? Sino ka? Kasi yung sarili mong desire, yung sarili mong kagustuhan, lagi yun, alam mo yung lagi manghihimasok sa buhay mo yun eh. Parang weirdo pakinggan eh, no? Pero yung sarili mo ay laging manghihimasok sa buhay mo. Palabasin mo. Ang papasukin mo lang sa buhay mo, si Jesus. Does it make sense? Ang hirap gawin nun. Yung sarili mong pangarap, lalamunin ka ng mga, ito, tingnan mo tingnan natin yung verse.
si Jesus daw, pagpunta niya ng Jerusalem, every day, he was teaching at the temple, but the chief priests, the teachers of the law, and the leaders among the people were trying to kill him. Alam mo kung sino yung pinakagalit na galit kay Jesus? Yung mga tinatawag natin na Pharisees. Yung mga Pariseo, Pharisees. Yung mga Pharisees, familiar tayo sa term na Pharisees, di ba? Pag nagbasa ka ng New Testament, marinig mo yan all over the New Testament, yung mga Pharisees. Yung mga Pharisees, sila po ay mga religious leader ng Jewish community nung time ni Jesus. Kabisado nila yung law of Moses. Kabisado nila yung prophecy ng mga prophets. Kabisado nila yung batas ng mga Hudyo. Ang mga tao sa kanila nagkukonsulta pag meron silang gustong tanungin tungkol sa batas ng mga Hudyo. Basically, sila yung mga pinakamatatalinong at pinaka-authority, religious authority nung time ni Jesus. Yun ang reputation ng mga Pharisees. Ngayon, pag binasa mo yung New Testament, yung Pharisees meron silang masamang image. Ang masamang image nila, galit sila lagi kay Jesus. Sila nga yung gustong pumatay kay Jesus. Oh. Pero alam niyo kung paano nagsimula ang mga Pharisees? Kwento ko lang ng mabilis ha. So eto na nga, chismis. Ito yung nangyari. Di ba sabi ko noon, time ni Daniel, Babylonian Empire, sinakop ng Persian Empire, sinakop ng Greek Empire. Yun yung pangatlong beast. Yung Greek Empire, ang leader noon si Alexander the Great. Ngayon, si Alexander the Great, ginawa niyang, inimpose niya yung Greek culture or tinatawag nating Hellenistic culture sa buong nasasakupan ng kingdom ni Alexander the Great. Ganito po yung nangyari. Nung namatay si Alexander the Great, wala po siyang, ano tawag doon? Successor. Heir. Buhok. Hindi. Successor. Corny. Wala siyang successor. Kasi meron siyang anak. Ano nangyari sa anak ni Alexander the Great? Pinatay. Hindi natin alam kung sinong pumatay, pero namatay. Wala siyang successor. Meron siyang 3 general. Yung 3 general ni Alexander the Great, pinaghati-hatian yung kingdom niya. Okay? Pinaghati-hatian yung kingdom niya, ginawa hinati sa 3, eventually, yung 3 yon nag-away-away din. Kaya nga nung dumating ang Roman Empire, yung Greek Empire, pa-collapse na kasi ang daming civil war. Ang ginawa ng Roman Empire, tinake over na lang nila ng madali. Hindi nila ginera ang Greek Empire. Tinake over lang nila politically. Kaya kung mapapansin nyo, yung Greek tsaka Roman culture magkadikit, pinag-aaralan nyo yun sa school eh. Di ba yung mga Greek gods may counterpart na Roman gods? Di ba? Kasi nga, hindi naglaban yung culture nila. Nag-merge. Kasi nung dumating ang Roman Empire, collapsing na yung Greek Empire. Ngayon, nahati sa 3 yung kingdom ni Alexander the Great, di ba? Okay? Follow nyo yung storya. Interesting to. Yung isa sa mga kingdom ni Alexander the Great, yung isa sa hati, ang tawag doon yung Seleucid Empire. Yung Seleucid Empire, nasa loob noon yung City of Jerusalem. Ngayon, yung hari ng Seleucid Empire, yung general ni Alexander the Great, sabi niya, yung buong Seleucid Empire, lahat to, Greek religion lang. Walang magpa-practice ng ibang religion dito, Greek religion lang. Nandun yung Jerusalem. Yun yung capital area of worship ng mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo ngayon, time to ng mga general ni Alexander the Great, hindi pa pinapanganak si Jesus nito. Sabi ngayon, nung mga Hudyo na nakatira sa Jerusalem, under ng Seleucid Empire, sabi nila, hindi kami papayag na yung Greek religion i-impose nyo sa amin. Sabi ng Seleucid Empire, wala naman kayong magagawa eh. Kami yung may hawak ng kingdom na to eh. Merong isang family, ang tawag sa kanila, Maccabees. Pag pumunta kayo sa Catholic Bible, makikita nyo may Book of Maccabees doon. Kwento yon ng isang pamilya na nag-start ng rebellion sa Greek Empire, sa Seleucid Empire. Sabi nila, hindi kami magre-rebelde kami sa inyo kasi gusto namin i-impose or ipaglaban yung karapatan namin bilang mga Hudyo. Parang sila Andres Bonifacio, di ba? Nagrebelde sila sa mga Kastila. Parang ganun yung datingan nito. Yung Maccabees, nagrebelde sila sa Greek, sa Seleucid Empire. Tapos, nung nagrebelde sila, nagkaroon ng civil war. Nakipaglaban sila. Nagyera sila. Until eventually, yung Seleucid Empire, pinayagan na sila. Sige, ganito na lang. Sabi ng Seleucid Empire, sige, ganito na lang. Papayagan na namin kayong mag-worship ng Diyos ninyo. Huwag na tayo mag-away-away. Kahit nasa loob kayo ng Greek city. So ngayon, yung Jerusalem napapaligiran ng Greek Empire.
Puro Greek ang religion, puro Greek ang culture. Pero yung Jerusalem, may mga Jewish people doon na nag-worship kay Yahweh. Are you following me? Ngayon, itong Jewish community na to, they needed spiritual leaders who will teach and uphold the values of Yahweh. The law of the Torah, yung prophecy ng mga prophets. Kasi napapaligiran tayo ng Greek. Napapaligiran tayo ng puro Greek. Kailangan natin ng mga religious leader na magsa-stand against Greek culture at ipaglalaban yung paniniwala natin. Doon nabuo ang mga Pharisees. Yung mga Pharisees na una, pinaglaban nila sa mga Greek. Pinaglaban nila yung karapatan nila bilang mga Hudyo at worshiper ni Yahweh. Knowing that story, you will realize that the Pharisees, originally, they are not bad people. Pinaglaban nga nila yung karapatan ng mga Hudyo na mas nasambahin si Yahweh. Hindi sila masasama. Ang ganda nga ng una nilang ginawa eh. Idol nga sila eh. Tapos kabisado nila lahat. Buong Old Testament, kabisado nila. Ang ganda ng ginawa nila. Ngayon, dito po nagkaroon ng problema. Fast forward, nung time na ni Jesus, yung mga Pharisees, masyado na silang prideful. Kasi yung talino nila at saka position nila, nandito na sa ulo nila. Hindi na sila humble. Sanay na sila na sobrang respected sila ng mga tao, ang taas ng tingin sa kanila ng lahat ng mga Hudyo. Kaya nung dumating si Jesus, lahat ng tao tontuwa kay Jesus eh. Ang galing magsalita, bumubuhay ng patay. Alam mo yon, nagpapagaling ng may sakit. Sila, ang alam nila, ituro lang yung batas ni Yahweh. Tapos si Jesus, alam mo, hindi ba minsan may, naranasan niyo na yun? Naranasan niyo ng yung meron kayong hinahangaan na siya yung, kunyari sa classroom niyo, siya yung pinakamatalino. Tapos merong biglang bago darating, tapos mas matalino siya dun sa pinakamatalino dati. Tapos biglang mag-change kayo ng allegiance. Di ba? Hindi na kami dyan. Mas magaling pala to. Imagine niyo yung mga Pharisees, sila yung leader dati. Tapos dumating si Jesus. Si Jesus, alam mo yun, chill lang eh. May patay, buhayin natin yan. Alam mo yun? May sakit, pagalingin natin. Kailangan nyo ng wisdom, maligay dito, tuturuan ko kayo. Tapos yung mga Pharisees, pambihira, ilang taon na namin pinag-aaralan to. Tapos bandang huli, sa'yo nakikinig yung tao, hindi sa amin. Tingnan mo sabi dun sa verse, every day, he was teaching at the temple. Pero yung mga leaders, nabibitter sa kanila. Alam mo, isa pa ba ang verse na nilagay dyan? Wala na. Anyway, so sige yan lang. Gusto siyang patayin. Bakit gusto siyang patayin ng mga religious leaders, yung mga Pharisees? Kasi nga, bitter sa kanya. Kasi yung kanilang position as spiritual leader, naging prideful na sila. Nasa ulo na nila. Ngayon, ito yung masakit. Most of the time, we are consumed by our perception of ourselves. Look at me. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yan yung nagko-consume sa'yo. It only goes two ways. Whether masyadong mababa yung tingin mo sa sarili mo, o masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Karamihan ng kabataan, ang struggle, masyadong mababa yung tingin nila sa sarili nila. Doon muna tayo bago yung masyadong mataas. Masyadong mababa tingin sa sarili nila. Ang dami ko nakausap na kabataan. It's a common pattern sa Gen Conner. Yung hindi uso sa pamilya nyo ang nakakatapos ng college. Common pattern yan sa mga Gen Conner. Meron akong Gen Conner na nakausap noong nakaraan, nung sinabi niya na mag-aasikaso siya ng college niya, ng university, nag-a-apply siya sa isang university, sa isang course, pinagtatawanan siya ng pamilya niya, binubuli pa siya. Alam mo sinabi sa kanya? Huwag ka na mag-college, di ka naman makakatapos eh. Saan ka naman nakakita ng ganung pamilya? Huwag ka na mag-college, di ka naman makakatapos eh. Pero may mga kabataan tayong ganun. Ang gusto sa family ninyo, nagkakabuntisan na maaga. Lahat ng relatives mo, lahat ng family member mo, nauna yung anak bago yung kasal. Uso yun sa inyo. So ngayon, nung nagka-boyfriend ka o nagka-girlfriend ka, okay lang sa kanila mag-live-in kayo. Okay lang sa kanila mag-overnight kayo sa bahay. Overnight kayo sa bahay ng jowa. Okay lang, okay lang. Lahat naman tong mga ate tsaka kuya mo, nabuntis tsaka nakabuntis eh. Okay lang yun, yan yung normal sa atin. Tapos gano'n na rin tingin mo sa sarili mo. Lumaki kang mahirap, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang mararating sa buhay.
Mahirap lang kami. Lumaki ka sa household na walang affirmation, walang encouragement. Ang tingin mo ngayon sa sarili mo, bobo ka. Tingin mo, hindi ka matalino. Ngayon, every time na magkakamali ka, grabe yung dating sa'yo ng rejection. Kasi ang baba ng tingin mo sa sarili mo eh. Tapos lumalaki ka na, aware ka na sa mga childhood trauma, aware ka na sa mga generational curse, aware ka na sa mga negativity sa buhay. Ngayon, tingin mo sa sarili mo, wala akong mararating kasi ganito lang ako, kasi ganyan lang ako. Galing ako sa broken family, mahirap lang kami, hindi ako makakatapos ng pag-aaral. Ano, ganyan ka na lang? May iba mas malala. Medyo seryosong bagay, hindi ko in-invalidate pinagdaanan nyo. Yung iba na abuse. Naka-experience ka ng abuse, pero it's consuming you too much to the point na hindi ka na makausad sa buhay mo. I tell you, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Your struggles will never define who you are. Your tragic experiences in the past will never determine your future. Si Lord ang may hawak nun. Pero minsan, consume tayo ng ganun. Ang baba ng tingin natin sa sarili natin. Ang pangit ng tingin natin sa sarili natin. Kaya wala tayong marating. May experience din ako ganyan eh. Minsan, yung mga young people kasi hindi nyo na kami nakita nung mga time na, lagi na lang namin kinikwento pero hindi nyo na kami nakita nung mga time na gusgusing bata lang kami. Ang tingin nyo sa amin ngayon, parang gusgusing pa rin naman, pero hindi na bata. Alam mo yun, parang okay, leader namin to pastor namin yan, si Kuya Alec yan si Sir John yan si Kuya Edison yan alam mo yun? Diba, si Ate Faye yan Hindi nyo na kami kasi nakita nung time na wala kaming bitaw, kumbaga. Alam nyo yung CR dito? May trauma ako dyan yung sa baba. Hindi ako nagsi-CR dyan May trauma ako dyan sa CR na yan. Kasi dati tumae ako dyan, pinlash ko hindi lumubog, na trauma ako. Joke lang. Every time, napupunta ako dyan sa CR na yan, hindi naman trauma, medyo masyadong big word yung trauma. Pero may trigger lang, konting trigger. Nakwento ko naman na dati, di ba? Janitor ako ng church. Janitor ako ng church kasi hindi ako mapapag-aral ng nanay ko ng college. So yung panganay kong kapatid, yung pangalawa nag-aaral ng college. Nung graduate ako ng high school, ako na mismo nagsabi sa nanay ko, Ma, alam ko hindi mo ako kaya pag-aralin, titigil na muna ako ngayon. Maghahanap ako ng trabaho. Nangangailangan ng caretaker tsaka ng tagalinis dito sa church. Dito ako nag-apply. Nakwento ko na yun ilang beses na. So, yung CR dyan, isa yan sa meron akong isang sinisigi na young adult. Ang sabi niya, ang devotion daw niya, tsaka yung quiet time daw niya sa Lord, ginagawa niya sa inidoro habang tumatae. Doon daw siya umiiyak sa Lord, doon daw siya nag-worship talaga. Kanya-kanyang trip yan, bakit ba? Yun yung kanyang parang holy throne. Diba? Literally speaking. So, kaya minsan, tagal daw niya doon. Gagalit na daw yung asawa niya, kinakatok siya ni Jelshan. Tagal mo dyan. Yan, tapos, ano siya? sorry. Pero kanya-kanya yan Alam mo yung CR doon sa baba, dyan ako laging umiiyak. Kasi dyan walang nakakita sa akin. Nung janitor ako ng church, yan yung pinaka-nakakabwisit linisin. Alam mo kung bakit? After mo kasing linisin, may isa lang na umihi. Paglabas niya, putik na agad yun. Kasi lupa yung tas lupa yung labas. Alam mo yun? Yan ang dyan ako pinaka-naiinis. So ngayon, every time na after GenCon, dito ako sa church matutulog. Pag nakaalis na kayong lahat, maiiwan ako, itatapon ko lahat ng basura, kukolektahin ko, ang pinakahuli kong lilinisin, yung CR. Lalampasuhin ko yung CR. Doon ako umiiyak sa Lord. Umiiyak ko sa Lord kasi parang, Lord, ba't ganito yung sitwasyon ko? Yung mga kaibigan ko nag-aaral, yung mga kaedad ko nag-aaral, ako naglilinis ng CR. Lord, bakit ganun? Umiiyak ako sa Lord, alam mo yun. Paramdam mo naman, mahal mo ako. Sa Lord ako. Patawad po! Ganyan ako. Diyan sa Holiday Inn. mali. Patawad po! Ganun ako. Sorry. Overtime na pala tayo. Anyway. Ito na. Naglinis ako dyan. Umiiyak ako sa Lord. Isipin mo kung buong buhay ko, sinisisi ko na lang yung mga tao na iniisip kong may pagkukulang sa akin, di wala akong narating.
Kung sisisihin ko na lang yung circumstances ko, di ako nakausad sa buhay ko. Di na-insecure lang ako sa asawa ko, hindi ako nakapag-propose dyan, di ko napakasalan yan. Diba? Hindi ko alam kung ano yung dala-dala mo ngayon na problema, na family background, na tragic sa childhood na nangyari sa'yo nung bata ka. Hindi ko alam kung ano yung kinakarga mo ngayon, pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpapakonsume dyan. Huwag kang magpapakonsume dyan. I-deny mo yung mga bagay na yan kasi hindi ikaw yan. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Huwag kang magpapakonsume dyan. Last na to. Kapag nahihirapan ka, palagi mong hahanapin yung boses ni Jesus. Let's end with this verse. Sabi dito, yet they could not find a way to do it. Hindi nila mapatay si Jesus because all the people hung on His words. Gustong-gusto siyang pakinggan ng mga tao. Each day Jesus was teaching at the temple and each evening He went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives. Verse 38, ang ganda nito, sabi dito, and all the people came early in the morning to hear Him at the temple. Pumupunta ng maaga yung mga tao kasi gustong-gusto nilang marinig si Jesus. Hindi mapatay ng mga Pharisees si Jesus kasi yung mga tao gustong-gustong makinig sa Kanya, gustong-gustong lumapit sa Kanya, tuwang-tuwa sa Kanya. When was the last time na ikaw bilang Kristiyano, excited ka magbasa ng Bible, tuwang-tuwa ka kay Jesus, tuwang-tuwa ka mag-cell group. Pag mag-GenCon ka, excited kang kumanta, makinig ng sermon. Pag uwi mo sa bahay, gustong-gusto mong magbasa ng Bible. Hindi mo na yata na-experience yun eh. Yung ang mga bagay na nagko-consume lang sa'yo ay mga bagay na para sa Lord. Yung kahit ang dami nangyayaring kaguluhan sa mundo, hindi ka na-stress, hindi ka nag-overthink, kasi consumed ka ng mga pangako ng Panginoon sa buhay mo. Yun yung goal natin eh. Alam mo, sabi ko kay Faye noong nakaraan, ginare ko din sa CG namin kagabi. Sabi ko, kunyari lang, hindi naman ako nananakot, kunyari lang. Marami akong pangarap sa buhay, Gusto namin mag-baby, magtayo ng scholarship foundation, si Faye gusto mag-clinic, pag-doktor na siya, gusto namin maglingkod sa maraming tao, etc. Gusto kong, yung mga material na bagay, gusto kong bumili ng Toyota Land Cruiser, gusto kong bumili ng maraming big bike, dami kong pangarap sa buhay. Tapos ano kaya bigla tayong bombahin ng isang superpower na bansa, magpadala ng nuclear missile sa Pilipinas, tapos pasasabugin yung buong Pilipinas. Kunyari lang. Kasi wala naman tayong bilang sa world economy. Kung pag nawala ang Pilipinas bukas sa mapa, tuloy lang ang mundo eh. Parang, ganun lang, mamimiss lang nila yung mga pagkain siguro natin, tsaka yung customer service natin. Ganun tayo ka-insignificant sa mundo. Pag inaral mo ang world economy, ang Pilipinas, napaka-insignificant. Ano kaya bombahin tayo, di ba? Siyempre, kunyari isipin mo, may receive kang chat ng text ng NDRRMC, di ba? Ang kulit minsan mag-text nun. Missile inbound, 5 minutes. Wala ka nang magagawa, 5 minutes na lang. Anong gagawin mo? Di ba? Isipin mo tapos ang malupit, yung naka-silent yung phone mo, hindi mo pa nabasa. Eto yung tanong, sino yung gusto mong kasama? Pag 5 minutes na lang, sasabog na yung missile, mamamatay na tayong lahat. Sino gusto mong kasama? Alam mo yan, hawakan mo man lang yung kamay, yung crush mo, katabi mo sa GenCon, di ba? Ayan na, hawakan ko lang yung kamay nito, last na to di ba? I hope to see you in heaven, di ba? Nakarating siya langit, ikaw hindi, di ba? Joke lang. Anyway, kaya lang, umahaba na. So ngayon, sabi ko kay Faye, naiiyak, natitiri-eyed pa ako nung sinishare ko. Sabi ko, imaginein mo, pag dumating yung time na yun, tapos may duty ka sa ospital, hindi kita kasama, hindi na kita mapupuntahan. Tapos ako nasa kapihan, nagsisell group. Hindi tayo magkasama. I have no time na mag-chat sa'yo, natawagan ka. Tinry kitang tawagan pero hindi ka sumagot kasi nga busy kayo sa ospital. Tapos, sabog ang Pilipinas, patay tayong lahat. Tapos magkikita tayo doon sa langit. Nakikita ka sa langit. Kilala pa rin kita pero hindi na tayo mag-asawa kasi wala nang romantic feelings sa langit. Wala nang eros doon sa langit. Kita tayo, uy Faye, anong huli mong ginagawa bago sumabog yung missile? Tapos sasabihin ni Faye, ay doon, ang daming pasyente. Nagliligtas ako ng buhay ng mga tao. Ang dami kong tinutulungan. Ikaw, anong huli mong ginagawa? Ayun, nagsisell group kami. I'm sharing God's word sa mga Gen Corner. Habang umiinom ako ng kape ng Kapihan PH. That's the last drink na meron ako. Wow. Tapos alam mo yun, nakikita nyo na, uy, si mami tsaka si daddy nandito na. Uy, si mama. Kasi nag-effort kayong share ng gospel yung family nyo eh. Uy, si kuya, uy, si ate, di ba? Uy, si Arvin. Uy, si Mark.
Mark, asa si Kurt? Wala pa? Alam mo yun? Wala. Abangan natin, baka mamaya, baka nasa earth pa, baka buhay pa. Wala na lahat. Iwan to lahat. Iwan to lahat. Nasa langit tayong lahat. Patay na tayo eh. Yun na yung eternity. And the reality is that's all that matters. Yung marriage namin ni Faye, yung bahay, yung sasakyan, yung diploma, yung master's degree mo, yung PhD mo, iiwan mo lahat yan eh. Kaso ito yung problema eh. Minsan settled tayo dun sa mga bagay na yun. Nabubuhay ka, napapagod ka, nai-stress ka dahil lang dun sa pangarap mo, dahil dun sa pera, dahil sa mga material na bagay. Eh, reality, iwan mo rin naman yun eh. This is where I'm going to end. Imagine niyo to ah. Meron akong tali dito. Imagine niyo to. Nakita niyo ito mahabang tali na to? Haba, di ba? Gianna, malapit na. Nag-overtime kasi tayo eh. Ito. Haba, ang tali. Imagine niyo, itong mahabang tali na to, ito yung eternity. Hindi pa nga eternity yan kasi may dulo eh. Ito yung eternity, imagine niyo. Ayan o. Parang hindi appealing yung dating eh, no? Ayan yung eternity. Sipin nyo ha. Tapos, nakuryente ako, no? Nakikita niyo itong maliit na kulay itim na tape na to? Yung lifespan mo, mabubuhay ka ng 70 years, 80 years, 90 years. Kung blessed ka, 100 years. Kung hindi ka kumakain ng gulay, 43 years. Joke lang. Lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong marating sa buhay, lahat ng ino-overthink mong pera, lahat ng ino-overthink mong bayarin, lahat ng ino-overthink mong future, lahat ng relationships na nagkaroon ka at magkakaroon ka. Andito lang yun, oh. Ganito lang kaliit yung buhay mo compared doon sa eternity na ino-offer ni Lord sa'yo. Tapos itong maliit na to, consumed ka nito. To the point na hindi mo na nakikita ito. Ganyan ang nangyayari sa atin eh. So as we end this series, I want us to be reminded of this fact. This is what matters. This is what God wants for us. Ngayon, andito tayo. Huwag kang magpa-consume nito. Can you all stand up? Close your eyes. Kausapin mo lang si Lord ngayon. Lord, sorry, sobrang masyado ako nag-aalala. Lord, sorry kasi nadidisappoint ako sa'yo pag hindi mo sinasagot yung prayers ko. Lord, sorry kasi pag hindi ko nakukuha yung gusto ko, parang gusto ko magtampo sa'yo, or tinatamad ako mag-church, or parang tablado ka sa akin. Lord, sorry kasi masyado pala akong ma-pride, ang taas ng tingin ko sa sarili ko. Lord, sorry din if consumed ako ng negativity dahil ang baba ng tingin ko sa sarili ko, feeling ko wala akong mararating. Feeling ko hindi ako makakatapos. Feeling ko hindi ako aasenso. Feeling ko yung mga nangyari sa akin in the past, habang buhay na akong sisirain nun, wala na akong pag-asa. Sorry, Panginoon, kung doon sa napakaikling buhay na meron ako, nababalot pa ako ng negativity. Lord, tonight, gusto ko pong papasukin ka sa buhay ko. If there's any one of you here, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon, tagapagligtas, kaibigan, tatay, provider, hari ng buhay mo. Kung hindi mo pa yan ginagawa, I'm encouraging you to pray right now. Lord, I want to accept you in my life. Wala akong idea sa nangyayari na to.
Hindi ko alam tong Christianity na to, pero gusto kong subukan, Panginoon. Gusto kitang tanggapin sa buhay. If that is your prayer right now, kausapin mo ang Panginoon. If you are a leader, you are discouraged. If you are a leader, you are sidetracked. Nakafocus ka sa mga bagay na not of eternity, pero ang focus mo yung mga material things. Ngayon, kausapin mo ang Panginoon. Focus on what really matters. Lord, I pray, kami bilang isang simbahan, may we not be consumed by the busyness of life. May we not be consumed by material things. May we not be consumed by our achievements and worldly things na meron kami. May we not be consumed by the negative influence ng mga tao sa paligid namin. May we only be consumed by your presence and by your spirit. And as we go through these challenging months and years ahead of us, we pray, Panginoon, na pumasok ka lang sa buhay namin, marinig lang namin ang boses mo, and by your grace, ma-deny namin ang aming mga sarili. Itinataas ka po namin, Panginoon. Ikaw lang ang maghari sa buhay namin. Can we all raise our hand and receive the benediction? By God's grace, nawa, hayaan mo lagi na pumasok ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Sa grasya at kapangyarihan ng Panginoon, nawa matutunan mo at kayanin mong i-deny ang sarili mong desires, i-deny ang sarili mong struggles, i-deny ang sarili mong pagkatao, at palitan lamang yon ng presensya ng Diyos. At sa mga panahon na mahihirapan ka, sa mga panahon na hindi mo makikita yung landas na dapat mong nilalakaran, sa mga panahong marami kang tanong, sa mga panahong confused ka, nawa marinig at marinig mo pa rin ang boses ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi, GenCon. This has been our Unconsumed series. God bless you. First timers,